Pumalo na sa halos 30 katao, 30 ang bilang ng mga nasawi sa sumabog na illegal mining site sa India. Dalawa sa mga itinuturong sospek ng insidente nasa kote na ng mga otoridad. Yan at ang iba pang mga napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa Global Headlines Report ni James Galange. Balita mula sa India, umakyat na sa 27 ang bilang ng mga nasawi sa sumabog na minahan sa Meghalaya Indian State o ang tinatawag na Rat Hole Mine noong Sabado. Ayon kay State Chief Minister Conrad Sangma, nagpapatuloy pa rin ang kanilang search and rescue operation sa iba pang biktima habang naaresto na rin ng mga otoridad ang dalawang itinuturing suspect ng pagsabog. Nagpabot naman ng pakikiramay si Indian Prime Minister Narendra Modi sa mga naulilang kamag-anak ng mga biktima at nangako magbibigay ng 200,000 rupees o kutumbas na mahigit 129,000 pesos bilang compensation sa nangyaring insidente. Samantala, dako naman tayo sa Pakistan kung saan isang mosque ang pinasabog ng Islamic State Group noong Biyernes sa kalagitnaan mismo ng kanilang oras ng pangilin. Ayon sa ulat, umabot na sa 32 kataong nasawi at mahigit 160 naman ang sugatan na siyang may tuturing na umano'y deadliest terrorism attack matapos sa mahigit isang dekada. Nagtipon-tipon naman kahapon ang mga mananampalataya para mag-alay ng panalangin sa mga biktima at para ipanawag ang itigil ng mga nangyayaring terrorism violence sa kanilang bansa. At sa iba pang balita, tumanggi namang humingi ng tawad si United States President Donald Trump sa ipinost nitong nakakatawang larawan ng mag-asawang Obama sa kanyang social media platform na Truth Social. Ito'y kung saan sa dulo kasi ng kanyang 20-minute video patungkol sa mga conspiracy theory noong 2020 election ay makikita ang ulo ng mag-asawang Obama na nasa katawan ng unggoy. Ngunit depensa ni Trump sa mga online basher, wala umano siyang ginawang mali na ayon sa White House. I liked the beginning. I saw it and just passed it on. And I guess probably nobody reviewed the end of it because what I saw at the beginning was really, really strong. It was about fraudulent elections. And anytime I see that stuff and when it's credible, you put it up. But somebody slipped and missed a very small. Isang staffer umano ang nag-post nito na agad din nilang binura. At yan naman nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.